Tuloy natin ang pagbabasa ng Biblia. Sa Genesis 29 na tayo. Babasahin natin tungkol sa dumating si Jacob kina Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid dito may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato, at binuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli niyang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga-Haran," tugon nila. Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta siya?" Tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Ayon at dumarating si Rachel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Maaga pa naman," sabi ni Jacob. "Bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," sagot ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom." Nakikipag-usap pa si Jacob na dumating si Rachel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Rachel kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos nilapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca." Patakbong umuwi si Rachel at binalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan. Saka isinama sa kanila ng may salaysay ni Jacob ang lahat. Sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo." At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban sa kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak mo dalaga, si Leah ang nakatatanda at si Rachel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kakit-akit sa Rachel. Nabigani si Jacob kay Rachel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel." Sinabi ni Laban, mas gusto ko nga ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Rachel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa paglaki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahon dapat kami makasal ng inyong anak." Naganda ng malaki si Laban at inaanyayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasisiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Rachel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpah. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip ni si Rachel. Kinaumagahan nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Rachel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin ang mauna mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay bibigay ko sa iyo si Rachel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga
sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya niloob niyang mag-anak na ito, samantalang si Raquel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya't Ruben ang pinangalan niya rito. Nagdalang tao siya muli at lalaki naman ang kanyang naging anak. Kaya kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh, dahil narinig niya na ako'y hindi mahal ang aking asawa. Kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat tatlong lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siya muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon ipupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. Pagkatapos noon, hindi na siya nagkaanak. 3 anak pala ni Isaac. Ang unang pangalan ng anak ni Isaac ay si Ruben. Pangalawa si Simeon at si Levi. Kaya pupatuloy natin ang kwento ni dumating na si Jacob at kinalaban sa Genesis 30. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Nagalit si Jacob sa sinabi ni Raquel, bakit Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? Kaya sinabi ni Raquel, kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamagitan niya. At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang alipin si Bilha. Nagdalang tao ito at ang anak ng lalaki. Panig sa akin ang hatol ng Diyos, sabi ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak ng lalaki. Kaya't Dan ang pinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at ang anak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang laban naming magkapatid. Ngunit ako ang nagtagumpay, kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Na mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak. Ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leah, kaya Gad ang pinangalan ko sa kanya. Si Silpa muling nagdalang tao at nagkaanak ng isang pang lalaki. Sinabi ni Leah, masaya ako. Masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan noon ng trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakakita ng bunga ng mondragora at dinala niya ito kay Leah, kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mondragorang dala ng iyong anak, pagkiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa? At ngayon gusto pang kunin pati ang mondragora ng aking anak. Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mondragora sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Gabi nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin ka sisiping ngayong gabi. Si Raquel ay binigyan ko ng mondragora, dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping na sila ng gabing yan. At dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak ni Jacob. Kaya sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat pinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak.
Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niya anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayon, pahalagahan na ako ng aking asawa sapagkat anim na ang aming anak. Ang anak niya ito'y tinawag naman niyang Sibulon. Di nagtagal, nag-anak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ng Diyos kay Raquel at tininig ang kanyang dalangin. Nagdatang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinulubos din ni Yahweh ni din ako ng Diyos sa aking kahiyan at loob niya ako'y magkaanak at tinawag niya Jose ang kanya anak sapagkat sinabi niyang sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa. Marami ako nababasa ng mga pangalan nito is mga kapangalan ng mga kaklase ko. Yung mga pangalan pala nila, kinuha pala nila yun sa Biblia. So, ibig sabihin, posible ang mga magulang nila nagbabasa din ng Biblia. Si Leah, kapitbahay namin yan. Si Raquel, kapitbahay namin. Si Jacob, wala akong kakilala Jacob. Ayaw nila yata sa ugali ni Jacob. Kasi yung dati kasi binasa natin, magulang si Jacob. So natin mabasahin, itong sa Genesis 30 pa rin, ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Okay.